tingin tayo kung ano. Kanina galing na kami rito. Hindi ako bibili ng maraming marami. Hindi ko alam kung bibili pa ako kasi kanina nag-grocery kami na sako. Tama na 'yun. Mababangkrap na kami sa cash na. Nandito tayo sa elevator. Hi, hello. Nandito naman tayo. Punta tayo sa grocery. Ganito ako araw-araw. Kanina, kagagaling ko lang sa grocery. Hindi ako makapag-stay ng matagalan sa bahay kasi naboboring ako, mag-isa lang ako. Kailangan lumabas ako. I-enjoy ko ang sarili ko kasi mag-isa lang ako araw-araw sa bahay. Wala yung anak ko, nasa school. Yung asawa ko, ano ba itong nasa bunganga ko? Parang yung lipstick ko, yung asawa ko nasa trabaho naman. Sinamahan niya ako kanina sa pag-grocery. Manood kayo sa vlog ko. Diyan lang sa Filipina Life in Czech Republic. Eugene Life in Czech Republic. Ako po si Eugene, taga Pangasinan. Kung sino man ang kababayan ko rito na nasa Czech Republic, hello to you. Mag-hi naman kayo rito. Para anyayahan ko kayong kumain sa labas. Iniimbitahan ko rin ko kayong pumasyal sa bahay ko para makipagchismisan ako. Ayan. Day na naman. Makulim din, as usual. Ayan, sa mga Pilipino rito na nandito sa Czech Republic at malapit ng birthday ko, inaanyayahan ko kayong meet and greet tayo dito sa shopping mall na to. Kanya-kanya nga lang tayo ng dala ng mga ng mga pagkain. Hindi pag birthday ko ako ang maghahanda. Punta kayo sa bahay ko. Sa mga nandito na sa Czech Republic. Doon tayo maghanda sa sa bahay ko. Magluto tayo ng pancit at adobo. Ayan. Adobo. Ayan na ang kotse-kotse. Ang daming tao ngayon, no. Ang dami nila. Ayan, ang daming tao. Yan, ang daming tao ngayon. Punta tayo sa groceryan. Sa May pa naman yung birthday ko, malayo pa. Pag pumunta kayo sa bahay ko, maghahanda ako ng yung mga Filipino food. Ayun. At magbe-bake din ako ng cinnamon roll. Yun ang eksperto ako sa pagbe-bake nun. Ipapatikin ko sa inyo kung gaano kasarap yung cinnamon roll ko. Mag-bake din ako ng brownie. Niyo ako. Mag-send message kayo sa akin at pumunta kayo. Mag-meet and greet tayo dito sa forum na to, sa shopping mall na to. Malamig sa labas. Tingnan niyo yung mga ater na kahit na lola rito, oh. Ang ganda-ganda ng suot ni Lola. Nandito na tayo sa shopping mall. Doon tayo sa punta muna tayo doon sa bilihan ng mga damit. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kamura yung mga damit dito. Ayan. Dito tayo mag-meet kung gusto niyo akong i-meet sa shopping mall na to. Sa mga Pilipino dyan na nandito na sa Czech Republic. Ang daming mura, oh. Napakaraming mura ngayon. Ulit. Ngayon, hindi lang ngayon. Araw-araw. Ang daming mura. Punta tayo doon sa shopping mall. Doon tayo magtambay. Yan ang ng mga Czechwa nagpapabili sa akin. Yung yan Apotika na brand na yan. Yan? Dami nagpapabili kahit na yung hand cream lang. Binibinta ko ng 1,000 kasi mahal din dito eh. Ang bili ko hand cream lang ha.
aabot na rin ng 1,000. Hindi ko naman ibibinta yun ng 1,000 kung binili rito. Hand cream lang yun ha. Ibibinta ko rin sa kanila ng ano. Katapos mataas pa rin ang pera ng Czech Republic. Ay, yung 1,000 ng Czech Republic, exchange rate ng pera ng mga Czechwa, mga 1,400. Ayun, katapos ano pa, FedEx pa. Ayan. 1,000 pa ang gastos ko sa pagpapadala. Kailangan hindi matupi-tupi yung mga cartons nila. Nagsasabi nila sila sa akin na kailangan hindi raw matupi yung karton, yung box ng binili nilang hand cream. Naku! Kaya doon sa box, ang dami kong nilalagay na mga cotton, kung ano-anong mga nasa gilid niya. Yun nga lang ang pagpapabigat nun. Kaya super ano yun, kailangan ibigay mo sa kanila, walang kulubot yung karton ng hand cream. Kung di babalik ba naman nila, malukuluko talaga mga taong to eh. Ayan, punta tayo doon sa fast food nila sa 3rd floor. Nandun yung masungit na gwardiya. Ayan, tinataboy na naman niya yung mga yung mga gypsy. Ano yun eh, ang kapal ng mukha eh. Kapag kahit na nakaupo ka lang doon, wala siyang patawad. Kahit na kaupo mo nga lang, patatasikin ka niya. Kaya yun, sa akin yung mga yung mga babae. Ito tayo doon sa taas. Namili ako ng ng ba yun? Conditioner ko. Ayan o. Kaso nga lang medyo mahal. Na dito ka bumili, mura. Dito sa DM na to. Mura. Tagbe-20 lang ang makakabili ka na. Pero doon sa groceryhan, ang mahal 100 plus, triple ang presyo. Ayun, ang daming tao ngayon. Tingnan niyo sa labas, sa baba, nasa 3rd floor tayo. Nasa tayo, baka ayun, tumutunod na sabi niya gano'n. Ano yan, food panday. Alam ko yan yung tunog na yan kasi kapag nandun ako tatrabaho sana ko, yan kahit na inaantok na ako, kapag tumunog yan, sabi ganon. Kailangan pindutin mo na yung order na yun. Order yun eh. Sarado pa ang sinihan. Anong oras na? Oo na yata. Hindi ko alam kung anong oras sila nag-open. Yung sinihan na yan. Kasi gabing-gabi na rin nag-close yan. Siya ang pinaka-late na nag-close. Hindi ko alam, alas 11 yata. Kasi ang shopping mall na to nagsasarado alas 9, alas 10. Ayan, pero yung mall na yan, hindi ko alam kung yung sinihan. Late na nagsasarado. Tara. Ayan, dito tayo sa fast food. Ayan o. Pizza Hut. Saan tayo? Ayan. Ayan, dyan. Rito, ilan ang Vietnamese restaurant? 1, 2, 3. 4 ang Vietnamese restaurant dito. Yung puti naman yun, pakindat-kindat sa akin eh. Cute ba ako? Tanda-tanda ko na eh. Ang daming rito. Yan, dyan tayo sa mga naglalaro. Nandito tayo sa shopping mall. Kanina sa hospital naman may ang bata-bata niya, halos kataunan ng anak ko, mga
Mas matatanda pa yata yung mga anak ko eh. Nagbababay sa akin eh. Katabi ko yung asawa ko. Sino yan? Sabi ng asawa ko. Sabi ko, di ko alam. Nagbababay, di nagbababay rin ako. Tapos nung sinarado niya yung pintuan, ganun pa rin siya. Ilang beses niya akong ginanyan. Sabi ko, sabi ng asawa ko, sino yan? Kilala mo? Hindi ko kilala. Nag-hi siya, nag-hi din ako. Sabi ko sa kanya. Para nagalit pa asawa ko eh. Wait natin yung camera para makita nyo. Parang malabo. Wait natin. Ito yung running sushi sa Czech. Ayan o. Halos wala namang customer. Ang tagal na nito eh. Ang mahal kaya ng ano rito ng rent kasi nagtanong na kami minsan nung bagong salta ako rito, nagtanong kami dito sa mall na to, ang mahal. Kaya yung mga yan ay mga Vietnamese ang mga yan, may ano yan, sabi ng asawa ko, but kasi kukunti ang ano nila eh, customer nila. Hindi kagaya doon sa Palladium sa Praha, dami nakapila doon. Ayan, ay dito kukunti eh. Alaki pa ng space nila. Alaki ng renta dyan Hindi biro ang renta dyan. Paano nila nababayaran yan? Sabi ng asawa ko kasi may community sila. Kapag yung isa nababankrupt, nagtutulungan sila. Sabi niya ganun. Kaya yun. Saan tayo? Muna tayo, magkwentuhan tayo. Ayan. Ayan, ganito dito. Huwag naman sana mahulog yung camera ko. Ayan dyan. Tapos yun sa taas. Ano yan? Ayan, ganyan yan. Nagugutom ulit ako. Doon tayo sa baba. Baba tayo. At paubos na yung itlog ko na nakagrocery lang namin. Libo ang nagastos namin. Ganito araw-araw dito. Kailangan tipid at magtambak ng maraming grocery sa bahay. At kung talagang crisis, marami kang stock sa bahay. Ayan. Kaya namumulobi yung asawa ko eh. Namumblema namumblema pa. Ang dami kasing mga mga bill na yan. Unlimited bill sa tuwing buwanan na dumadating sa aming bill. Grabe ang bill namin. Ayan. Bagong coffee shop eh. Hindi pa na-try dyan. Ako. Ayan, maganda yung yung elevator nila. Di salamin yung elevator nila rito. Makikita mo yung mga tao. Bababa pataas. Ayan. Tingin ulit tayo sa groceryan. Baka may sila bago silang mga parinda na on sale. Baka makakachimpo ulit tayo. Tara doon tayo sa dito sa grocery. Ang daming tao sa groceryhan Ayun na yung masungit na gwardiya yung nandyan. Masungit na gwardiya yan eh. Sabihin niya no camera ulit sa dito. Nakatingin sa akin eh. Akala niya siguro binibidyohan ko siya. Naglalakad ako nakatingin sa akin. Kaya papunta pala na siya. Loko-loko kong gwardiya yun. Masungit yun eh.
Ay malay ko ba kung na-capture siya sa camera ko, yung nagsasalita ako, tapos malay ko bang nandiyan siya sa likod ko, di ba? Totoo naman eh. Ayan. Nasa harapan tayo ng groceryhan. Ang daming customer eh. Ayaw ko po yung pumunta rito na pasarado na. Madalian pag grocery, hindi ka pinapalayas na ng gwardiya yung mga 8:30 kasi nagsasarado to 9. Eh pag pumunta naman ako rito 8 o'clock. Dahan-dahan lang, 8:20 na. Ayan, nag-i-intercom na. 10 minutes to go out. All customers, sabing ganyan na. Ayan ang mga gwardiya, pinapalayas na yung mga tao. Kaya hindi mo na-enjoy yung pag-shopping. Ayan. Yan yung mga tao sa baba. May tao sa baba. Ayan tayo. Punta tayo kung anong makita natin dyan sa loob. Dami oh. Pila na naman. Nasa Praha pa yung anak ko eh. Bukas ulit sinabihan ako ng nurse, babalik ulit ako sa kung gusto ko raw maaga nga appointment sa doktor, kailangan agahan ko raw at paulit-ulit na pumunta ron sa doktor na yun para appointment. Baka may mag-cancel ng appointment. Ay, kailangan ko nang maalis itong i-cancerismol ko. Nag-iiba-iba ang kulay eh. Tsaka kumisang bilog, magaspang, makate. Tapos sa gitna medyo may lumulubog na yung laman parang medyo butas na, nakakatakot. Baka mamaya mag-spread pa to sa buto or sa organs ko. Kailangan apurahin kong ipalis at patanggal. Ayan, nakakatakot. Buti dito sa kanila, ang pagpapagamot ay libre. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas. Kahit na gusto mong magpa-check up, hindi ka makapag-check up kasi napakamahal. Sabi ng mother ko, tumagaw kahapon. Sabi niya, buti dyan libre yung pagpapagamot ninyo. Oo, sabi ko wala kang babayaran. Sabi ko gano'n, kahit magpa-opera ka rito, libre. Sabi ko, dito sabi niya, ang sakit-sakit na ng paa ko. Sabi niya gano'n. Hindi ako makapagpa-doktor kasi ang mahal ng doktor. Grabe talaga ang doktor sa Pilipinas. Hindi nila priority na na ilibre yung mga tao. Ay nako, kawawa yung mga walang pera. Kahit sa Taiwan, kasi nanirahan din ako doon ng halos 30 years din. Libre rin pagpapagamot. Lalabas ka na ng hospital, dala mo yung gamot. Magbayad ka lang ng entrance fee na para sa gamot lang. Kahit dito bayaran mo yung gamot din, bibili ka ng gamot. Yung pagpapa-opera, walang problema. Kung talagang kapos ka at wala ka pa pang bili ng gamot, so next day or next week or another day, tiisin mo lang yung sakit, ganun lang. Pero nakapagpa-opera ka na. Ayan. Pero yung gamot na binibigay resita minsan, libre. Pag ibigay mo lang yung resita sa doktor, kung minsan, napakaliit na halaga ang ibibigay sa iyo ng doktor. Magbabayad ka lang ng konti. Kagaya na anak ko binigyan na resita ng doktor. Libre yung binigay namin yung resita sa Likarna, yung sa Tagalog, butika. Libre na, walang bayad. Ayan, mura yung mga gamot dito. Sa dito. Kaya may music yata, lakas ng music. Ayan. Mahulog yung cellphone ko Ayan. Ayan, dito tayo. Ayan. Maganda pala pag itinaas ko yung camera ko. Medyo bata akong tignan. Ayan.
gumanda pa ng konti. Konti lang ha. Konti lang ginanda. Tara, doon na nga tayo sa groceryan kung ano-ano pang nakikita ko sa sarili ko. Ayan, dito tayo sa groceryan. Tingin tayo kung anong mabibili natin. Mga manok, piniling na manok. Kailangan ko itong piniling na manok. Ayan, tingin tayo kung ano. Kanina galing na kami rito. Hindi ako bibili ng maraming marami. Hindi ko alam kung bibili pa ako kasi kanina nag-grocery kami na sa ako. Tama na yun. Mababangkrap na kami sa cash na